Well, it appears that the terror group ISIS is taunting the in affected countries and beyond is palpable. A man in Guinea suspected of having the gruesome disease. Welcome po muli sa programang Reasons of Faith. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po'y nag-aanyaya na sa buong oras ay inyo pong samahan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang atin pong paksang pag-uusapan ay may kinalaman sa banal na Espiritu or Holy Spirit. Kinakailangan po kasing maging malinaw sa atin kung bakit natin pinaniniwalaan ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Sapagkat anumang paniniwala na hindi po nakabatay sa Biblia ay matatawag nating palapalagay lamang. Kinakailangan po na anumang paniniwala o pananampalataya na may kinalaman sa salita ng Diyos ay mababasa lamang dito po mismo sa salita ng Diyos, ang Biblia, upang magkaroon ng rason ang atin pong mga pananampalataya. Ang atin pong paksa patungkol sa banal na Espiritu ay isang usapin din sa loob mismo ng sangkakristyanuhan dahil meron din pong iba't ibang paniniwala kung sino, ano at ano yung gampanin ng banal na Espiritu. Ngunit bago po tayo lubusan dumako doon ay nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi ng apostol na si Pablo na nakatala sa aklat ng Galacia. Ang kapitulo po ay 5 at mababasa natin tatang 22 at 23 ang ganitong pahayag. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Napansin niyo po ang sabi ng apostol na si Pablo, ang bunga ng banal na Espiritu ay ang mga nabanggit. Hindi po sinabing mga bunga, kundi bunga, the fruit of the Spirit. Hindi sinabing the fruits of the Spirit. Maliwanag po rito na ang bunga ng banal na Espiritu ay magkakasama ang tinatawag na pag-ibig, katuwaan, kagalakan, pagpapahinuhod, so on and so forth. Madalas po nating marinig yung mga salitang be patient, be honest, be kind, be truthful, be sober, be pure. So lahat ng be ay nakikita po natin na isinasaad po ng salita ng ating Panginoon. Ngunit, ang dapat po nating maging katanungan ay papaano po natin bibigyan ng tulay ang malaking nakapagitan sa pagitan ng pagkaalam ng Ebanghelyo at ipinamumuhay ang Ebanghelyo. Magkaiba po yung knowing the gospel at living the gospel. Kailangan po, sangayon mismo sa kapahayagan ng Biblia, na ipamuhay natin ang Ebanghelyo. Hindi nagtatapos sa alam mo lang ang Ebanghelyo. Ano ho?
Dito sa mga nabanggit na ito, papaano natin magawa na magkaroon ng ganitong bunga ng Espiritu ng Diyos? At kapag ang tao po ay nakabatay lang sa kanyang sariling kakayanan, mabibigo po tayong magkaroon ng bunga ng Espiritu. Alam niyo po, ang magandang balita sa tanong na ito, ang Espiritu Santo mismo ng Diyos ang tutulong po sa atin para magkaroon po tayo ng bunga. Yun po ay gawain ng banal na Espiritu. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos, mga kaibigan, ay binabanggit sa Biblia ng 350 beses or 350 times. Binabanggit ito sa Matandang Tipan na 88 or 88 times. Samantalang sa Bagong Tipan ay binabanggit ito ng 262 beses or 262 times. Yun po yung patungkol sa Espiritu ng Diyos. Sino po ba ang banal na Espiritu? Meron pong sinasabi ang apostol na si Pedro kung ano o kung sino ang banal na Espiritu. Babasahin ko po sa inyo sa Aklat ng Mga Gawa. Ang kapitulo ay 5 at ang talata ay 3 at 4 kung ano ang pagkakilala ng alagad sa banal na Espiritu. Sabi rito, datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Ano po ang sabi ng apostol na si Pedro kay Ananias? Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo. Ituloy ko lang po sa 4. Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sabi sa talatang 3 ay nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo. At ang sabi sa talatang 4, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Tinawag po ng apostol na si Pedro, ang Espiritu Santo ay Diyos. At baging si Apostol Pablo, mga kaibigan, nung kanyang ipinahayag kung sino yung author o may akda ng banal na kasulatan, ang sabi niya doon sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos. Sino daw po ang nagkasi sa kasulatan? Diyos. Ang sabi naman ni Apostol na si Pedro sa 2 Pedro 1:20 at 21, mababasa natin doon na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So yung nagkasi ng banal na kasulatan na Diyos ay udyok ng Espiritu Santo. So ipinapakilala po sa Biblia na ang Diyos o ang Espiritu Santo ay Diyos. So ngayon, ang susunod na tanong dyan, kung Diyos ang Espiritu Santo, meron ba siyang katangian ng pagiging tunay na Diyos? Abay, opo. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang Espiritu Santo din po ay pag-ibig. Isa-isahin po natin ito. Sa Aklat ng Roma, ang kapitulo po ay 15. Mababasa natin ang pahayag na ito ng apostol na si Pablo sa talatang 30. Ngayon ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Ayun, may pag-ibig po yung Espiritu. Kung papaanong ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ganun din ang Espiritu. At ang Diyos ay walang hanggan. Ang Espiritu din po, mga kaibigan, ay walang hanggan. Pakinggan ninyo sa Aklat ng Hebreo, ang kapitulo po ay 9. At babasahin natin sa 14 ang ganitong pahayag. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Inihandog yung dugo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan. So tinatawag po siyang eternal.
At ang Diyos, mga kaibigan, makapangyarihan sa lahat. At ang tawag ng Biblia tungkol sa Espiritu ay mababasa natin sa Kapitulo 33, talatang 4 ni Job. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat, ang Espiritu, mga kaibigan, ay makapangyarihan din sa lahat. Ngayon, kung ang Diyos ay omniscient, ibig sabihin, all-knowing, ganun din po ang Espiritu. Pakinggan niyo po. Sabi rito sa sulat ng apostol na si Pablo, sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 2, talatang 10 at 11. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. So ang Espiritu ng Diyos, nalalaman niya yung malalalim na bagay ng Diyos. So alam niya po yung lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos. Kung sa tao, nalalaman natin yung mga bagay ng tao. Sa kadyusan, ang Espiritu lamang ang nakakaalam at nagsisiyasat ng malalalim na bagay ng Diyos. Ganun po ang pagpapahayag patungkol sa kaalaman ng Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay, ang isa pa sa kanyang katangian, siya po ay nasa lahat ng dako. Ganun din po ang Espiritu ng Diyos. Pakinggan niyo po sa sulat, dito po sa Aklat ng Mga Awit, 139, at babasahin ko po sa inyo mula sa talatang 7 hanggang 10. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. So sa tanong, saan ako tatakas na mula sa iyong Espiritu, ay wala siya talagang matatakasan. Kahit saan, nandoon po ang Espiritu ng atin pong Panginoong Diyos. So yung mga katangian ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay walang hanggan, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ay nalalaman niya ang lahat ng bagay, ang Diyos ay kahit saan, makikita din po ang katangiang yon sa banal na Espiritu. Hindi po maitatanggi natin na sinabi po yun ng Biblia. O maaring maitanggi po, pero hindi po mapapasubalian na siya po ay nasa Biblia. Alam niyo po ba, merong binabanggit po rito sa Aklat ng Hebreo. At ito isang mabigat na pagpapakilala din ng author ng Hebreo patungkol sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Pakinggan niyo po, Hebreo, ang kapitulo po ay 10, at babasahin ko po sa talatang 15 at 16. Ang sabi po rito, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na, ayan ho, una, binanggit po rito yung Espiritu Santo. Siya yung nagbigay patotoo. At may sinabi ang Espiritu Santo. Ano ang sinabi niya? Ituloy ko po sa 16. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Napansin niyo po yung sinabi ng Espiritu Santo? Alam niyo ba mga kaibigan, na ito ay quotation mula sa Aklat ng Lumang Tipan? Mababasa po natin sa Jeremias. Ang kapitulo ay 31 at babasahin ko po sa talatang 33. Ang sabi po rito, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon,
aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ito po'y quotation ng author ng Hebreo sa aklat ng Lumang Tipan na yung nagsasalita na makikipagtipan sa Israel na ilalagay sa kanilang puso ang kautusan ng Diyos. Ang nagsasalita pala rito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na nagpapakilala rito na siya po ay Diyos at siya'y nakikipagtipan sa Israel. Di ba? So binabanggit ng author ng Hebreo, kinikilala niya na yung nagsasalita dito sa Jeremias ay ang Espiritu Santo. Napakaliwanag po niyan mga kaibigan, inihahayag ng bagong tipan kung sino yung nagsasalita dito. Isa pa, ito po si Jeremias. Punta po tayo sa aklat ni Isaias. Ang kapitulo po ay 6. Babasahin ko po sa inyo sa talatang 8 hanggang 10 ang sinasabi. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Kaninong tinig yung narinig ni Isaias? Sa Panginoon. Ganon din ang kanyang original na salitang ginamit po rito ay Yod-Heh Vav-Heh or YHWH. Proper name ng tunay na Diyos. So ang nagsasalita rito, napakaliwanag, ang tunay na Diyos. Ano ang sabi ng tunay na Diyos? Noong nagtanong siya, sinong yayao sa ganang amin? May plurality, ano? Tapos sabi dito ni Isaias, narito ako, suguin mo ako. Pagdating sa talatang 9, pansinin po ninyo ang mga pangungusap ng tunay na Diyos. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito, inyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito, at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig, at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga pakinig, at mga kaunawa ng kanilang puso, at mga balik loob, at magsigaling. Ito po yung mga salita ng tunay na Diyos. Kung ano ang sasabihin ni Isaias doon sa bayang may mata pero hindi nakakakita, may pakinig pero hindi nakakarinig. So ang nagsasalita, tunay na Diyos. Pero ito po ang sabi ng apostol na si Pablo, patungkol po rito sa tagpong pagkasabi ng Panginoon kay Isaias. Babasahin ko po sa inyo, sa aklat ng mga gawa. Ang kapitulo po ay 28. At babasahin ko po sa talatang 25 hanggang 27. Sabi po rito ay ganito. At nang sila'y hindi mangagkaisa ay nangagsialis. Pagkasabi ni Pablo ng isang salita, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang. So sinasabi ng apostol si Pablo ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni propeta Isaias. Ito po yung sinabi ng Espiritu Santo, ituloy ko lang, na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pakikinig ay inyong mapapakinggan, at sa anumang paraan, hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makita, at sa anumang paraay, hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. Hindi ba ito yung eksaktong mga pangungusap sa Isaias, Kapitulo 6, talatang 9 at 10? Eto rin po yun. So yung nagsasalita doon sa Isaias na nagpakilalang Panginoon o si Yahweh, ang proper name ng tunay na Diyos, ay sinabi ng Apostol Pablo na yun palang nagsalitang yun ay ang Espiritu Santo. So dito talaga mga kaibigan sa Biblia, ang mga writer ay nagkakasundo ng Espiritu Santo ay Diyos sa tunay na kalagayan. Ano ho?
Maliwanag po ang pagkalahad ng banal na kasulatan. So, papasok tayo ngayon sa kanyang personality ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sa isipan ng iba ay parang hangin lang yan. O dili kaya ay puwersa. O dili kaya ay kuryente o kapangyarihan. Yun po ang iniisip ng iba patungkol sa Espiritu Santo. Hangin, kuryente o kapangyarihan. Tingnan po natin mula sa salita mismo ng ating Panginoon kung ganun ba talaga ang Espiritu Santo na hangin, kuryente o kapangyarihan lang. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ha. Babasahin po natin ang personality ng Espiritu Santo. Una, ang Espiritu Santo, sangayon sa binasa natin sa unang Korinto 2:10 at 11, nakakaalam. Meron siyang knowledge. Wala po akong alam na kuryente, kapangyarihan o hangin na may knowledge. Isa pa ho, sa Efeso 4:30, meron po tayong ganitong pangungusap na mababasa patungkol sa Espiritu Santo. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Huwag daw nating, pighatiin. Do not grieve the Holy Spirit. Abay, napipighati po ang Espiritu Santo. Ang hangin, kuryente, o kapangyarihan, wala pong damdamin yan, hindi po yan napipighati. So, ang Espiritu Santo, merong ganitong kalagayan. Una mga kaibigan, para masabi nating persona, ang isang individual, meron po kasing tatlong mahalagang elemento para masabing may personality nga ang isang individual. Ang una, meron po siyang intelligence, meron po siyang emotion, meron po siyang will. May kaalaman, may damdamin, at may sariling kalooban. Binasa po natin ang Espiritu Santo, may kaalaman. Ayon sa unang Korinto 2:10, ang Espiritu Santo may damdamin, napipighati po siya. Ang Espiritu Santo may sarili pong kalooban sapagkat nagkakaloob siya ng kanyang kaloob ayon sa kanyang nasa. Meron pong ganong katangian ng Espiritu Santo. Na matatawag nating persona siya. At siya po, sangayon kay Lucas, pakinggan niyo po. Babasahin ko sa aklat ni Lucas, Kapitulo 12, ang talata rin pa po ay 12. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Ayan. Ang Espiritu Santo, bukod sa napipighati, nagkakaloob, alam niya yung lahat ng bagay, nagtuturo din po siya. So hindi po ang kuryente, hindi ang hangin o puwersa, nagtuturo. So pasok po sa personality ng isang person, pasok po yung essential element sa isang person, ang Espiritu ng Diyos. Aside from that, ang Espiritu Santo mga kaibigan, ay gumagabay din sa affairs o gampanin o gawain ng Iglesia. Pakinggan nyo sa aklat ng mga gawa. Ang kapitulo po ay 15 at ang talata ay mababasa natin sa talatang 28. Ito po ang sinasabi. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano daw ang sabi? Minagaling ng Espiritu Santo at namin. So ito po may kinalaman sa direksyon kung anong gagawin ng mga alagad sa iglesia. So nagdi-decide din po ang Espiritu Santo. Minagaling niya at ng mga apostol. So ang puwersa o hangin o kuryente, hindi po siya nagdedirect ng affairs ng church mga kaibigan. So may personality ito. Isa pa ho. Punta naman tayo sa aklat ni Juan. Ang kapitulo po ay 16. Babasahin ko po sa talatang 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo, ang mga bagay na magsisidating. So tinawag ang Espiritu Santo rito na Espiritu ng katotohanan. Anong gagawin niya? Pumapatnubay.
He will guide. Ang hangin, kuryente, o puwersa, hindi po yan gumagabay. So meron pong personality ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo nagsasalita, kaya nga ipapahayag niya ang hangin, puwersa o kuryente, hindi po yan nagsasalita. Hindi po yan nagpapahayag. At ang Espiritu Santo dito, nakakarinig. Yung anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Wala rin pong tenga ang hangin, ang kuryente o puwersa. So mga kaibigan, napakahalaga na dapat nating maintindihan yung personality ng Holy Spirit na hindi po siya hangin, puwersa o kuryente. Nagpapahayag din, sangayon sa talata, ang Espiritu Santo. At alam niyo po ba, sa ibang salin, lalo na dito sa King James Version, babasahin ko lang po at ipapapansin ko po sa inyo, yung paggamit ng writer ng kanyang pangungusap patungkol sa Espiritu Santo. Pakinggan po ninyo ha, babasahin ko rin po yung parehong talata. Sabi rito, howbeit when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall speak of Himself, but whatever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Doon lang po sa talatang 13, 6 na beses ginamit yung salitang o yung masculine pronoun na He. Ginamitan po siya ng masculine pronoun. He. Ang hangin, kuryente o puwersa, hindi po yan gagamitan ng masculine pronoun. So dito sa Biblia, kinikilala po ng mga writer ng Biblia, aside from Joshua, siya po ay merong person, may persona po siya. Tandaan nyo lang po ang 3 essential elements ng person. Meron siyang intelligence, meron siyang emotion, meron siyang will. Kagaya po natin, tayo po ay maituturing na persona dahil may damdamin po tayo, may talino po tayo, at may sariling desisyon po tayo. May sariling will. So, napakaliwanag po ang Biblia kung tatanggapin lamang natin at face value kung ano po yung kanyang sinasabi. O ngayon, nakita natin ang Espiritu Santo ay Diyos, ang Espiritu Santo ay may persona, at ang Espiritu Santo, alamin natin ano ba yung kanyang gampanin o gawain. Ano ba ang gawain ng Espiritu Santo? Ito po, babasahin din po natin dito po sa aklat ni Juan. Ang kapitulo ay 16 pa rin po at babasahin lamang natin yung talatang 8. Patungkol po ito sa Espiritu Santo. Ang sabi rito ay ganito, at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. So susumbatan niya ang sanglibutan or He will convict sin. Susumbatan niya ang sanglibutan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu Santo po ang siyang nagpapaalaala sa atin ng ating mga ginawang kamalian upang ituro tayo doon sa naglilinis ng ating kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung naalala ninyo yung sabi sa talatang 13, hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Kanino narinig? Iyon na po yung pangangaral ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya po yun sasaklawan. Hindi niya po yun pangingibabawan. Kundi kung ano yung nabanggit na ng ating Panginoon, yun din po ang kanyang ipapaalaala sa atin para magkaroon po tayo ng kaligtasan. At kapag tinanggap natin yung kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ito pa po yung gagawin ng banal na Espiritu. Sa aklat ng Roma, babasahin ko po sa kapitulo 5, ang talata din po ay 5, sabi rito, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Napansin niyo po, matapos na matanggap natin ang pagliligtas ng Diyos, yung pag-ibig ng ating Panginoon ay mabuhos sa ating puso. Mapupuno po tayo ng pag-ibig, meaning mababago po ang ating mga puso, at ang gampaning yon ay sa pamamagitan pala ng banal na Espiritu. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga nung kausap ng ating Panginoong Hesus si Nicodemos, at mababasa po natin yung tagpong yon sa kapitulo 3, noong tinanong
ng atin pong tinanong ni Nicodemo ang ating Panginoon patungkol sa sinabi niya na kailangan mong maging born again, ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. Dito po sa mababasa natin, dito po sa talatang 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, maliwanag, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, ipapanganak tayo ng tubig at ng Espiritu. Pakinggan nyo sa talatang 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ito po yung pagbabagong ginagawa ng Espiritu Santo sa puso at buhay ng isang tao na nagpapasakop sa Diyos. Hindi mo mamamalayan, walang tinatawag na paraan or methodology kung paano ka mabago, kundi kapag ipinasakop mo ang buhay mo sa Diyos, gagawa po ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Katulad, itinulad ng ating Panginoon sa hangin. Alam natin na may ugong. Alam natin na dumapo sa ating mga laman yung hangin. Naririnig natin, pero hindi natin alam saan galing at hindi natin alam kung saan patungo. Ganun po yung pagbabagong iniuukit ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Hindi mo nalalaman kung paano ka nababago. Nalaman mo na lang na hindi mo na ginagawa. Yung dati mong mga ginagawa. Ganun po ang ipinapanganak ng Espiritu, kaya pupuspusin ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu. Yun po yung gampanin ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga na makilala natin ang Espiritu at yung kanyang gampanin sa bawat isa. Kaya nga ito po, nangako ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bago po siya umalis, meron siyang sinabi dito po sa 14 ni Juan, at babasahin ko po sa talatang 16. At ako'y dadalangin sa Ama, sabi po ng ating Panginoong Hesus, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ito po'y pangako ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bago siya umalis, dadalangin siya sa kanyang Ama. At yung mga alagad ay bibigyan ng ibang mang-aaliw. Kasi mawawala in person ang ating Panginoon. Hindi na makikita ng kanyang mga alagad ang mahal nilang Panginoon. Kaya nangako siya, ipinapanalangin niya sa Ama yung ibang mang-aaliw. Alam niyo po, napaka-importante po yung dalawang salitang yun na binanggit ng Panginoong Hesus, yung ibang mang-aaliw or another comforter. Sa Grego, yun po yung aalos. Ano ho? Alos, another, at yung comforter, yung parakletos. Alos, parakletos. Bakit po nabanggit kong napakahalaga? Kasi po, yung salitang alos ay napakahalaga ang kahulugan niyan sa Greek vocabulary at yan po ang ginamit ng writer na ito. Ano ho? Na si Juan. Pag sinabing alos, ang kahulugan yon, another of the same kind. Ano daw po? Another of the same kind. Iba, ngunit isang uri. Magkauri sila. At yung comforter o yung parakletos na yon ay iba doon sa isang parakletos. Aba, pag sinabi mo, Brother Melvin, na merong ibang parakletos, sino ba yung original o una? Mas tawagin na lamang natin na unang parakletos o mang-aaliw. Ang mang-aaliw, mga kaibigan, na binabanggit ni Juan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Siya po ay tinawag sa Bibliyang parakletos. Ito po yun, nasa aklat ng unang Juan. Ang kapitulo po ay mababasa natin sa kapitulo 2 at ang talata ay 1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Saan po rito yung salitang mang-aaliw or comforter or parakletos? Ito po sa salitang tagapamagitan.
Ang original Greek po niyan, yung Greek na salita ay parakletos. So ang atin pong parakletos sa Diyos ay si Kristo. Kaya nga, pag alis niya dito, merong darating na ibang mga aliw or another comforter. Alos parakletos. So si Jesus yung parakletos sa Biblia at yung kahalili niya na Espiritu Santo ay tinatawag din palang parakletos. Magkaiba sila pero iisa ang uri. Yun po ang ibig sabihin ng alos. Kasi po sa Grego, meron pong isa pang salita na ginagamit na pwedeng isaling iba or another. Ang salita pong yun ay heteros. Ang ibig naman sabihin ng salitang heteros, another of different kind. Magkaiba po sila ng alos. Ulitin ko lang. Ang alos, it means another of the same kind. Halimbawa, ako at ikaw kaibigang nakikinig o ikaw kaibigang nanonood. Iba po si Melvin at iba ka. Pero isa lang po ang ating uri. Pareho po tayong tao. Yun po ang ibig sabihin ng alos. Magkaiba tayong individual, pero iisa po ang ating uri. Tayo po'y tao. Yun po yung alos. Pag sinabi namang heteros, halimbawa, si Brother Melvin at ang aso. Iba si Brother Melvin, iba yung aso, at lalong iba ang aming uri. Ang uri niya ay hayop, ang uri ko ay tao. Yun po yung heteros. Kaya nga meron tayong salitang heterosexual. Patungkol po yun sa lalaki at babae na ikinakasal. Heterosexual. Ano ho? Magkaiba lalo na sa kasarian. Lalaking kasarian at babaeng kasarian. Kaya heteros po yun, Greek na salita yun. So, ginamit sa Espiritu Santo ang alos na isa pa pong nagpapatunay na kung si Kristo ay persona, ang Holy Spirit ay persona. Eh bakit namang sasabihing alos kung iba pala at hindi pala person yon? Ano ho? Kaya nga mga kaibigan, napakahalaga na bawat salita ay atin pong maintindihan dito sa Biblia. Ito pong alos na ito ay sa isipan po ng mga Grego nung ginagamit po yung salitang yon. Ito po ay kumakatawan sa advocator. Advocator. Kumbaga sa panahon natin ngayon parang abogado. Yun po yun. Ang isang linya sa wikang English ay yung somebody that called to stand by somebody or somebody who is called to stand by somebody. Yung tinawagan para tumayo sa tabi nung isa, ibig sabihin gagabayan niya yon. Kung para bagang sa korte, ikaw ay ipinagtatanggol noong kasama mong tumatayo sa tabi mo. Yun po yung somebody who is called to stand by somebody. So ang Espiritu Santo, sa mga tumanggap kay Kristo, yun po yung yung tumutulong sa atin para magkaroon po tayo ng pagtatagumpay sa buhay na ito. Ang Espiritu Santo at ang ating Panginoong Hesus, hindi po nagkakaroon ng salungatan sa kanilang gawain. Meron po silang sari-sariling gampanin. Uulitin ko lang, kung yung Amang Diyos ay source, pinagmumulan ng lahat ng mga bagay, at ang ating Panginoong Hesus ay tagapamagitan, ang Espiritu Santo ay actualizer or applier. Siya yung tagatupad ng panukala ng Diyos, lalo na pagdating sa kaligtasan. Kung ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag na Emmanuel, which means God with us, with. Ang Espiritu Santo naman, God in us. Nasa loob po natin. Siya po yung bumabago ng ating mga puso. Kung ang ating Panginoong Hesus ay pattern, ang Holy Spirit ay power. Ganun po ang pagkakaiba ng gampanin ng dalawa. Ang ating Panginoong Hesus, halimbawa, ang Espiritu Santo ang siyang kapangyarihan para magawa yung halimbawang si Kristo. Ganun po sila nagko-complement sa kanilang gawain. At yan po ang sinasabi sa aklat ng Efeso. Pakinggan po ninyo ha. Babasahin po natin sa Kapitulo 3. Ang talata po ay 16 at 17. Ang sabi po rito ay ganito. Efeso 3:16 at 17. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y
mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Napakaliwanag po ng sinasabi rito. Para manahan ang ating Panginoon sa ating mga puso, ito po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu sa pagkataong loob. Inward man. Dito po gumagawa ang Espiritu Santo. Di ba sabi ng apostol na si Pablo, doon sa sulat niya sa mga taga-Korinto, o hindi niyo ba nalalaman ang Espiritu Santo ay nakatahan sa inyo? Kaya nga ang gampanin ng Espiritu sa loob po ng puso ng tao kung papahintulutan natin gumawa ang Espiritu Santo sa atin. At para makagawa ang Espiritu Santo sa atin, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas. Kaya yung sinasabing, be patient, be kind, be honest, at yung bunga ng Espiritu, nakatuwaan, kagalakan, pag-ibig, lahat ng bagay na yun mga kaibigan, magbubunga po sa ating mga buhay kapag pinahintulutan natin yung alos parakletos na bumago sa ating mga buhay. Yun po yung kapangyarihang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang ikatlong persona na papahintulutan nating tumahan sa ating mga puso, makikita mga kaibigan, hindi lang mismo kayo, kundi yung mga nakapaligid sa inyo kung anong pagbabago ang mangyayari sa buhay ng tao. Yun po ay gawa ng banal na Espiritu na ipinapaalaala sa bawat isa sa atin yung gampanin o gawain at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Naway nagkaroon po tayo ng lubusang pagkaunawa dito po sa ating ginawang paksa. Nakita po natin kung sino ang Espiritu Santo. Siya po ay Diyos, may personality, at yung gampanin niya gumawa sa ating mga buhay, magkaroon tayo ng pagbabago, bagamat hindi natin nalalaman, katulad ng hangin na alam nating nandyan, pero hindi natin alam saan nanggaling at kung saan patungo, ganun din po ang pagbabago sa ating pagkataong loob. Nawa mga kaibigan, pahintulutan niyo po, nakilalanin ng Espiritu Santo ng Diyos na Diyos, at pahintulutan yung manahan siya sa inyong mga puso para ang relasyon kay Kristo ay patuloy na maghari sa ating mga buhay. Ito pong muli ang programang Reasons of Faith. Ako po si Brother Melvin Sarmiento na pansamantalay nagpapaalam po, at sa susunod na kalooban ng ating Panginoon, tayo pong muli ay magsasama-sama sa isa na namang pag-aaral ng banal na kasulatan.